nagpagamot pero wala namang sakit. Anong mga dapat natin gawin dito sa mga mahilig magloko sa mga gamutan natin o meron nanunubok? Tara, pag-usapan natin. Wala namang agiman, pero nasa puso ang tunay na agiman. Isigaw mo bro, ang lakas ng loob. Kahit walang agiman, laban tayo. Hiping agiman, boy, walang makakahadlang. Basta nasa puso, tunay na agiman. Yan mga kagimot, may katanungan si Kuya about sa nanunubok o wala naman sakit, nagpapagamot. Okay. Marami kasing klase, no? Ito yung katanungan ni Kuya. Paano pag merong pasyente na nagpapagamot pero wala naman sakit? Kagimot, marami kasing klase yan, no? O, kasi minsan may depresya din yung manggagamot, may depresya yung pasyente. O, dalawa din kasi yan dual din kung tawagin natin yan. Pero kasing may nararamdam yung tao pero wala naman talagang spiritual na sakit. Okay? Minsan physical na sakit talaga o pagod, no? Ngayon, bilang manggagamot kasi, 'di ba, lagi nating ginagawa, ang una nating ginagawang proseso diyan is pagtatawas. Sa pamamagitan ng pagtatawas, nalalaman natin kung may gumagambala o wala. 'Di ba po? O ngayon, kung sa mga bago lang nagagamot, yung mga ganang katanungan, sa amin kasi is normal na po sa amin yan. Pero bibigyan ko ng mga idea. Sa part kasi ng ganan, siyempre, unang-una natin tawas. Ngayon, kung wala talagang gumagambala, sabihin natin sa pasyente, wala. Hindi kasi pwedeng, lagi na lang, kulang, lagi na lang, meron kahit wala, di ba? Kaya nga natin natawas para malaman natin O, ngayon, kung wala talaga, sabihin natin, kuya, ate, wala pong gumagambala sa inyo. Hindi kasi lagi masakit ang paano, kasi kinukulam mo ko ni ganito kasi kinaganto ko ni ganito 'Di ba? Tamang hinala sila. Kuya, ate, tinawas ko po kayo, wala po talaga. Iyan po nangyayari po sa inyo ay magiging kasalanan niyo po yan kasi po nagbibintang kayo. Kasi po, maaaring dati kinulam kayo nung mga kapitbahay nyo, kaibigan nyo, kakilala nyo, pero sa part ngayon po ay wala po talaga. Ngayon ang nangyayari po sa inyo, kukonsuling, ang tawag dyan ay kinukonsuling po natin. Ang nangyayari po sa inyo, pinaghihinalaan nyo kasi kahit wala po. Pag sumakit ang pakiramdam nyo, pag hihinalaan nyo, yun ang kulam sa inyo dati, is mali po. No? Ngayon po, kayo po, pag nagpunta ko kayo dito sa gamutan, is nagpapatingin po kayo. Ngayon, pag tinignan namin kayo, sinabi po namin sa inyo kung meron o wala. Kami po nakakalam niya kasi nga po, tinatawas sa amin kayo. Ito po, pakikita ko sa inyo yung tawas. Ito po yung tawas nyo, wala po talaga. Pwede may tanungan tayo sa mga bilao ko, tsaka pwede magtanungan sa stick nyo. Ayan po, wala po. Ano niya, may ginagawa akong proseso Pagka walang gumagambala sa pasyente, kinakargaan ko ng pudra yung pasyente. Yung pasyente nagtatanong sa daliri niya. Siya nagtatanong sa daliri niya. Siya tumitingin, hindi ako. Makikita niya. Ngayon, sa pamagitan ganun diskarte kasi, gagaan yung pakaramdam ng pasyente, makakonsuling niyo. Paano naman kung pasyente sinasapian pero wala palang sapi? Sapi-sapian. Ganito po, ginagawa ko dyan. Pagka tinawas kayo ng wala po talaga, hindi, nagwawala. Sige. Gusto nyo talaga? O sige. Gusto nyo gamutin kahit wala sinabi ko sa inyo wala talaga kasi tinawas natin Tawas o tanungan natin. Pag wala talaga, may nangyari na po sa akin yan. Inipitan ko ng stick. Ipang-ipit ko. Pinisil ko ng sagad. Tapos pinilipit kung gano'n maigi yung stick. Palahaw na. Aray! Ay, ako na! Maya, pag galing niya, ako na to. Hindi. Sabi mo may sapi ka Sabi ko, inipita ko kasi madalang po mong ipit ng paa. Palibasa, alam ko nagluloko, nakisakay ako sa loko niya. Sinakayan ko siya. Kasi alam ko tinawas ko wala talaga nagsasapi-sapian. Diniin ko talaga. Pinlipit kong ganun yung palahaw. Ang sabi nga niya is, tawag dito, yung wala na daw siya na daw yun, siya na daw. Sabi ko, hindi. Hinayaan ko po para madala. Sa pagkagising po niya, sabi ko, wala ka naman sapi talaga. Ano ba problema? After nun, iko-consoling nyo. Yung tinatawag po niya, iko-consoling nyo.
Kasi marami mga pasyente, konting makaramdam, sasabihin nila kinukulam sila. Kailangan po dyan is counseling. Kukonsuling yung pasyente. No? Ngayon, meron naman na kulam, ayaw tigilan nila, gusto nila malaman yung pangalan. Sinasabi ko lagi sa kanila, hindi po kayo gagaling hanggang di kayo marunong magpatawad. Kailangan po may counseling tayong ganun. No? O yun po, yung sa mga pasyente, di ba? Napaliwanag ko na sa katanungan ni Kuya, no? Paano kung may pasyente nagpapagamot sa inyo pero wala naman pong sakit. O yun po, sana makatulong sa inyo, no? Ang mga ginawa ko, na inipitan ko rin yung sa pisapian. Tapos yung wala talaga, pinapaliwanag ko, kami yung manggagamot, alam namin, ito yung tawas. Pakita nyo yung mga idea. Yung tawas, kargaan nyo ng puder. Tapos, binyagan nyo sa pangalang kaibigan. Yung kaibigan, tawagin sa daliri niya, mapapagal daliri siya, magtatanong pa, magugutla siya. O, paano kayo makakargahan ng puder kung kayo may sapi na ganan? Paano mapagtanong sa daliri nyo kung talaga kayo may kulang? Di ba? Magkakaroon kayo ng isa ipakikita sa kanila na mapuprove mo talaga sa kanila na wala talaga sila at nagtatamang hinala lang sila. Okay? Yung ganun po, no? Yung pagkakamali ng manggagamot tsaka sa mga pasyente, no? May pasyente pagkukulang at may pagkukulang din yung manggagamot kasi minsan manggagamot ay wala na talaga sapi, o walang sakit spiritual, pinipilit nila na meron pa rin. Kaya minsan yung mga pasyente nadadala. Ngayon po sa ating katotohanan, pag wala talaga, sabihin natin, wala po talaga. Na mahirap kasing for the money, for the donation. Walang bayad, donation lamang. Pero ang gusto mo kasi ng iba, kahit walang sapi, walang sakit, walang naduwende, meron pa sabihin nila. Kahit pandoktor na, pinipilit pa rin natin sa ating manggagamot. Yun po mali din sa ating manggagamot eh. Pandoktor na, pagka pag physical na po talaga, i-suggest nyo talaga sa doktor na. Number 1 po, ang bibigyan ko no. Ito, meron din naman minamanas sa paa na kinukulang binabarang. No. Pero lamang sa minamanas ng paa, pagka po namamanas na yung ganito niya, pag belt pa lang pisilin nyo, lumulubog siya. Yan po ay sintomas po siya na may depression sa puso o sa loob ng katawan niya. Atay, yung mga ganan, atay niya, o yung puso niya. Meron po siyang depression sa loob ng katawan niya pag namanas po yung paa. Advice ko po na po talaga, pag may manas sa paa, ipadala nyo na agad sa ospital. Pa-check nyo na agad po timano. Lalo pag manas na po, medyo malala na po yung sakit niya. Pag mild pa lang po, padala nyo na ito. Pero pag manas na po talaga, suggest nyo na po talaga ipadoktor na mabilisan. Opo, yun po, mga dagdag idea po sa inyo. At sa kaka-idea kayo, kaya tingnan nyo yung mga hirap maglakad sa may sakit sa mga puso, mga high blood. Mapupunin nyo pagka may depression ng mga puso nila, namamanas na po yung pag namanas po pa, advise nyo na po sa doktor. Maraming salamat. God bless po sa inyo. Pag wala pong gumagambala. Thank you po.